Welcome to the urban tapestry of Valenzuela City, a bustling metropolis in the heart of the National Capital Region, often referred to as the Northern Gateway to Metropolitan Manila. Nestled amidst the urban sprawl, Valenzuela City finds itself surrounded by neighbors, the dynamic pulse of Malabon City, the bustling energy of Caloocan City, and the vibrant spirit of Quezon City. Stretching beyond its city limits, Valenzuela extends its reach into the province of Bulacan. But amidst the urban rhythm, Valenzuela City stands out for more than just its geographical embrace. It's a hub of industrialization, a place where the gears of manufacturing, logistics, and commerce turn ceaselessly. With an identity deeply intertwined with industrial prowess, Valenzuela is a canvas painted with the vibrant strokes of progress. However, this rapid development comes with its challenges. The city's expansive population, coupled with its industrial might, has led to a recurring issue: flooding. As the heavens open up during the rainy season, Valenzuela grapples with the consequences of heavy rainstorms, exacerbated by its low-lying topography. Here are some thoughts from the vendors of Karuhatan Market. In this documentary, we get up close with their stories about how flooding messes with their work. They share their tough times, dreams on the line, and the strong will to push through. Come along as we tell their tales, shining a light on how flooding truly affects life in Karuhatan. Ano pong pangalan nyo? Randy. Di sa Serapi ka? Ako naman Arvin. Salvador Mayores. Ano pong pinagkakakitaan nyo? Ito lang, gulay lang. Nagtitinda ng embutido. Ganun lang, titinda ng buko, banana cue, saka ulam-ulam. Ayan, ganyan. Titinda ng buko. Tingnan lang chicken at saka tawag dito, baboy. Gaano katagal na po kayo nagtitinda ng gulay? 90s na rin. Oo, matagal na po talaga. No? So, ano pong baha yung talagang naka-apekto po sa negosyo nyo? Yung pag pumapasok dito yung mga tubig, hanggang dito lang naman. Pero hindi naman umaabot na hanggang baywang. Gaano kalala po siya tuwing Hindi naman siya ganun sobrang kasi hindi naman siya umaabot hanggang bewang or hanggang dito lang din naman siya umaabot. Tapos tumatalsik yung mga tubig. Diyan sa may daan na yan, hindi naman siya yung talagang hanggang bewang. Dito sa hallway, sa daan na to, hanggang dito lang din naman talaga siya. Sa loob po ng 2 years na yun, nakakaranas po ba kayo ng mga pagbaha dito tuwing umuulan? Pag mga September, Yan, October. Pag bumabaha po ba, gaano sa tingin nyo kalala yung pagbaha dito sa? mga hanggang dyan, yung campus niya. Yung Mga lang po, hanggang paa lang po. lagpas lang. Ilang taon na po kayong 10 years nagtitinda? mahigit. Oh, matagal na po. So, sa loob po ng 10 years na yun, naranasan nyo po ba yung bumabaha po dito? Diyan lang sa kalsada, hindi naman siya umakyat dito sa yung baha, diyan lang sa kalsada. Pero kapag po ganun, sa tingin nyo po ba umuunti yung parang cost? Syempre. Kahit ulan nga lang na medyo dumadalang yung tao. Pwede nyo po bang ikwento kung ano pong bagyo yung talagang naka-apekto po? Yung Yolanda. Ano pong nangyari noon? Wala naman, okay naman dito. Hindi naman gaano nadamay rito. Pero binaha po kayo? Binahan lang kami. Binahan lang po kami. Nakapagtinda po kayo na? Oo, nakapagtinda naman kami. Pero Hindi yung, naman kami apektado. pero yung mga customers po, Okay naman din. talagang bumibili dumadayo din. pa rin po sila. Dumadayo rin sila. Baka. Sa sa lahat na na-experience, ano po yung pinaka-worst experience sa baha dito sa Karuhatan? Bilang Yung dalawang bagyong magkasunod, yung Egay ba yun? Bagyong Egay, tapos yung sumunod Yung recent lang. Oo, yung recent lang. Sa bagyo. Yung mga sa tingin nyo na-apektuhan din po yung mga bumibili kapag bumabaha dito sa Oo, kasi magmamadali silang umuwi. So, imbis na makabili sila ng kailangan nila, so mas pipiliin nila na lang nila na umuwi na doon na lang sa mas malapit na lugar nila kaysa yun dito. Ano po sa tingin niyo yung mga posibleng rason kung bakit palaging binabaha dito? Dito sa Karuhatan,
posibleng rason dito, yung mga tinatapon nila na basura, yung mga nakatambak nila na basura, yung mga tinatapon sa drainage, ganun yung maging mga posibleng rason. Kasi yung mga walang masyadong ibang disiplina yung tao. Ano po sa tingin niyo yung pinaka-worst na na-experience nyo sa baha dito sa Karuhatan? Ano, Ondoy pa yun? Noon pa, matagal. Tagal na yun, Undoy. Pag bumabaha po ba dito, naapektuhan po ba yung mga paninda nyo, yung kita nyo? Siyempre, walang ganong nadaan eh. Mas matubal yan. Ano po ginagawa nyo na paghahanda kapag nakita nyo po na nag-a-announce uulan po ba? In-expect nyo po ba na babaha na? Depende sa ulan. Pag nagdire-diretso siya, isa naman pag mahina, hindi naman din. Ano po sa tingin nyo yung mga reason kung bakit madalas po yung pagbaha dito? Yan, kanal na basura. Oo, isa din yun, basura. Yung mga barado yung kanal. Siyempre, kahit di naman barado, kung malakas talaga yung ulan, babaha naman talaga. Ay, mga buhang-buhang. Pag nililinis nila, mga buhang Dapat na linisin kadalasan. Sa loob po ng 10 years na yun, ano po yung pinakamalala siguro na na-experience niyo po kapag bumabaha o umuulan? Yung Undoy ata, yun yung medyo umabot dito yung tubig pag may dumadaan na sasakyan na malaki. Paano po pag tag-ulan? Ano pong ginagawa niyo? Paano po hanap buhay niyo nun? Ganun pa rin, may mga deliver naman kasi kami kaya nauubos naman. Deliver namin yung mga tira namin. Paano po yung transportation ng pagde-deliver? May motor lang. Yung motor. Pag bumabaha po ba may ginagawa, may tulong pong binibigay yung government sa inyo? Meron. Ano po? Yung mga tulong sa Madam, baka meron ka dyan. mga pagkain. Nagbibigay po ba sila ng cash assistance? Meron din. Gaano po kalaking cash assistance? Saka Kung ilang magkano beses lang po na kayo ibigay sa amin, yun lang. Ilang beses po kayo naka-receive nun? Isa lang. Isang beses lang. Isang beses lang kami nakareceive. Anong taon po yun or anong bagyo po? Na 2016. 2016, 2023 na po ngayon. So, ang Tama. tagal nyo na po talaga, no? Ngayong taon po ba yung mga bagyo pong dumating, naka-apekto rin po ba gano'n? Oo naman. Pero okay naman sa amin. Wala naman na dito nadamay. Paano po kapag yung nasa stock po yung gulay nyo, tas wala pong bumibili, dinideliver nyo po ba? Inilalako nyo po ba yung... Hindi, dito pa rin kami. Talagang dito po talaga kayo. Gaano katagal? Dati naglalako kami. Naka-owner na kami ng tatay ko. Gaano katagal nyo po siguro pagpapatuloy ito kahit bumabaha? Kahit bumaba, kahit bumagyo. Nandito kami. Sige po. Sa tingin niyo po ba, napapansin niyo may ginagawa po ba yung local government para mabawasan yung pagbaha dito, yung madalas na pagbaha dito? Pag binaba, saka lang sila parang kumikilos. Yung parang Parang sa akin as nakikita ko. Pero yung ginagawa siguro ng ibang local government, siguro may ginagawa sila in ibang way, pero yung pagtulad ng mga pagkolekta agad ng mga basura para hindi na mas bumaha, siguro yung ibang way nila. Pero yung tipong pagbaha na kasi hindi agad maagapan yun eh. On the spot na baha. sa ngayon po, kontento na po ba kayo sa meron ngayon sa Karuhatan sa pagtitinda niyo po sa mga sitwasyon po ng pagbaha? Kontento kami. Kontento sa pagtitinda namin na kahit binabaha siya. Oo naman kasi siguro, dahil kapag nagtitinda kasi, kailangan mo pa rin magsakripisyo kahit ano man yung unos yung darating. Tsaka sabi ko nga sa'yo, hindi rin naman siya aabot ng ng hanggang ulo, hanggang bewang. Yung baha naman din sa Karuhatan, umabot lang din naman hanggang tuhod. Kaya kinakailangan mo rin magsakripisyo at makayanan yung mga problema dumarating din sa pagbaha. Pag bumabaha po ba, sa tingin niyo merong ginagawa yung local government ng Karuhatan ng Valenzuela dito tungkol po sa pagbaha dito sa Karuhatan? O yun, inaano nila, pinapalinis nila yung mga kanal, yung pinamubuksan. Kontento na po ba kayo or gusto niyo po pang ma-improve pa po yung system dito sa Mas Karuhatan? maganda kung may improve pa. So, sa 10 years na po yun, may ginagawa po ba yung government po para matulungan po kayo kapag bumabaha? Siguro yung yung mga basura, nila. Tawag ito, kinukuha nila lagi. Pero meron po ba sa inyong binibigay na perang tulong or what, ganun po? Pumupunta po ba sila dito? Hindi naman, minsan yung nagpapa-apply sila sa munisipyo nung kaya nung pandemic, yung mga nalugi, meron din silang mga ganong programa.
Sa tingin niyo po, kaano pa po kayo katagal dito po, posibleng magtinda? Siguro for life na yan. For life na po talaga. Oo. The roots of this challenge delve deeper into the practices of the very industries that fuel Valenzuela's economic engine. Inadequate waste disposal practices, often lacking a proper waste segregation system, resulting in clogged drainages and sewage systems. These factories, the lifeblood of Valenzuela's industrial landscape, unwittingly contribute to the flooding predicament. Proper stormwater management is amiss, amplifying the risk and impact of floods in the city. Ate Annalisa, a hard-working vendor in Karuhatan Market. Every sale she makes isn't just about goods, it's a lifeline for her family. In this documentary, we explore her daily hustle, shining a light on the simple yet powerful story of a provider striving to meet the needs of her loved ones amidst the lively chaos at Karuhatan Market. Hello po, kumusta po? Okay lang, babe. Ano pong, pwede pong malaman yung buong name? Annalisa, Hi, Ate Annalisa. Ilang taon na po kayo dito? magsi 6 years na ako dito sa Janmar. Dito po sa pinagtatrabahuan niyo ngayon. At ano po itong pinagkakabalahan niyo rito sa palengke ng Karuhatan? Ano lang, titinda lang ng mga gulay, plastikan. Sa tingin niyo po, kapag umuulan po dito sa Karuhatan, malaki po yung epekto nun sa kita niyo dito. Siyempre, wala namamalingki. Nababawasan po ba sila kapag Bawas kita. Paano po ba? Meron po bang time na malala po yung ulan tapos malala din po yung epekto nun sa kita nyo? Meron. Pag lalo na pag may bagyo, walang namamalingki masyado. Lalo na po siguro kapag may baha, no? Oo. Kasi mataas yung baha dito din, pumapasok dito sa... Pati dito po sa pwesto nyo pumapasok yung baha. Sa tingin nyo po naapektuhan din po ng mga pagbaha yung mga namimili po sa inyo? O, kasi pag mataas ang baha dyan, walang namamalingki. Eh naman po yung sa supply po ng mga paninda nyo, naapektuhan din po ba yun kapag mga wet season po? Oo. Eh, mabosing ko naman din namamalingki. Hindi po kayo yung may-ari nito? Pag alam nyo po na tag-ulan, ganon, may ginagawa po ba kayo mga paghahanda para para po sa ulan, ganon? Naghahanda po ba kayo? Hindi naman. Bosing ko lang. Siguro naghahanda, namamalingki na sila ng dalawang beses kasi sila namamalingki sa isang linggo. Tapos ini-stock lang nila doon sa bahay nila, Merex. Kukuha po muna ng mas maraming stock para hindi na. Tapos unti-unti nilang dinadala dito. Pwede po bang pumasok para ma-immerse yung sarili sa yung mga suki nyo po ba dito? Kunyari, pag umuulan po, nagbabago po yung panahon, pa rin po ba sila? Dito pa rin po ba sila bumibili or Dito pa rin, pero siyempre nababawasan na kasi minsan yung iba. Pag may baha o pag malakas ang ulan, hindi na sila namimili. Sa tingin nyo po ba, yung mga posibleng dahilan kung bakit madalas talaga yung pagbaha dito sa Karuhatan? Yan sa labas, siguro wala nang madaanan ng tubig. Puro na semento. Tsaka halimbawa, pag dumadaan yung mga sasakyan, parang umaalon yung tubig, papasok dito sa loob. Sa tingin niyo po ba pag umuulan po, konting ulan lang, bumabaha po ba agad dito or medyo matagal-tagal na ulan pa kailangan? Ay, mabilis lang bumaha kasi dahil sa yung mga sasakyan kasi pag halimbawa sobrang lakas ng ulan, matraffic diyan sa labas. Maraming sasakyan kaya yung mga tubig hindi na nakakapundo sa labas, pumapasok dito. Parang pag may dumadaan po, aagos siya dito sa may loob. Dito sa loob. Kaya po natatrap po yung tubig dito. Pag umuulan po ba, bumabaha, unti-unti lang po bang bumababa yung tubig or kasi umaangat pa medyo siya? may kanal doon. May kanal doon sa doon. Mabilis lang naman po mawala. Mabilis. Pero syempre struggle pa rin po pag
Tuloy-tuloy po. Ano po, may napapansin po ba kayo sa ano? Kunyari po sa barangay local government ng Karuhatan, may tingin po ba kayong ginagawa sila para mabawasan yung frequent na pagbaha dito? Siguro sa pag linis nila ng kanal. Kaso hindi naman ano yun kasi pag naglinis lang ganun pero ang kanal nila ganun pa rin, maliit pa rin. May Dapat palakihin. Sa ano, solutions po, may gusto po kayo i-recommend parang mas magandang alternative po sa para maiwasan na po yung tuloy-tuloy na pagbaha dito. Parang iba pa pong way. Ano siguro, may way naman, kaso lang siyempre sobrang magastos yun. Palakihin ng kanal, pataasan yung ano. Kaso siguro dahil sa puro building na, wala na madaanan yung tubig. Masikip po kasi Masikip dito. na, wala na, parang wala nang paraan. Puro ano na tayo, puro semento na eh. Eh yung kinikita nyo naman po dito sa ano, sakto naman po siya para sa ano, isang okay araw naman. niya. Sa normal na araw po. Okay naman. Kung okay naman po, pag umuulan po, di ba, nababawasan, okay pa rin naman po, kasya pa rin po sa inyo yung kinikita. Oo, okay naman kasi halimbawa pag umulan, yung mabayaran mo lang ang pwesto, makakita ka lang kahit mga 3,000, okay na sa may-ari. Kung kumikita po kayo, pero nagkakaroon may ano pa po, may natitira pa po para sa savings nyo or kasya lang po talaga yung kita nyo sa isang araw. Kaya Para, sabi ni Bossing, pag halimbawa araw-araw 5,000, okay naman daw. Kasi minsan lang kami bumibili ng mga gulay. Kaya stock lang nila doon sa kanila. nauubos naman po yung mga paninda. Nauubos naman kasi kahit pangit, mura lang. Class C lang, kaso class C lang. Nabili siguro pag class A. Kaso mahal naman. Hindi ka naman pwede makapresyo ngayon ng sobrang mahal kasi yung mga tao walang pera. Mahirap na rin. Tumataas din po yung inflation ngayon, di ba? Oo. Hindi naman tumataas yung sahod. Tumataas lang po yung presyo, pero ang sahod hindi naman tumataas. As Valenzuela strives for balance between progress and preservation, the ebb and flow of its story continue, echoing through the streets, the factories, and the hearts of its resilient community. In the heart of Valenzuela City lies Barangay Karuhatan, a vibrant community grappling with a pressing ecological challenge, flooding. As the water rises, the livelihoods of the people living here hang in the balance. The homes, businesses, and lives submerged in the aftermath of relentless floods. If left unaddressed, the consequences could be devastating and directly impacting the very fabric of community life. Join us as we sit down with Mr. Josefino Clarino, an official from Barangay Karuhatan. In this documentary, we unravel the thought process behind the government's effort to tackle flooding issues in Karuhatan. Get a glimpse into the decision-making that shapes the solutions as we navigate the complexities of governance in the quest for a dry and resilient community. Good afternoon po. May tatanong lang po tungkol sa baha dito sa Karuhatan. Alamin lang po namin yung name niyo. Kagawad Josefino Clarino. Ano po sa tingin niyo yung mga rason kung bakit frequent yung pagbaha dito sa Barangay Karuhatan? Una-una siyempre sa basura. Pangalawa yung walang sapat na pinupuntahan yung tubig natin kaya naipon sa Karuhatan Road. Saka dito sa palengke nakikita naman natin na kapag umuulan, yung basura kagad na nagiging problema kaya lumalaki yung tubig dito sa Karuhatan. Ano po yung mga tingin yung nadudulot ng mga pagbaha sa health ng mga tao? Yung mga health risk po sa mga tao dito sa Karuhatan? Yun nga, kagaya sa health naman sa mga lamok, talagang binibigyan namin ng pansin niya dahil nga hindi ko kailangan mapanatili ko yung paglilinis ng kanal para maging yung sa health natin yung kalusugan lang sa mga bata. Meron na po ba kayong mga existing programs po para sa pagbaha dito sa Karuhatan? Yung mga Ngayon, kakausapin namin yung mga palengke na magkakaroon talaga tayo ng tamang oras sa paglabas ng basura para hindi natin mapanatili yung ma-stack yung basura sa palengke para hindi maging sanhi ng pagkabaha. Okay. Tsaka meron din po ba kayong mga
plano pa po in the future kung paano pa po aayusin yung pagbaha dito, yung problema po sa drainage. Kagaya ngayon, nakita nyo naman yung DPWH na hanggang ngayon ginagawa na yung drainage natin sa MacArthur. Isa yan sa mga project din dito. Ngayon tingnan natin kung malaki may tutulong sa atin nun kasi nga nilakihan na nila yung drainage, tatambakan pa nila yung daan natin dyan. So, hintayin natin yung magiging improvement nun. Ganyan lang po. Maraming salamat po. Okay, thank you. Thank you. Ingat, ha? Property damage becomes more than just a statistic. It's a personal tragedy. Lives lost, health risk heightened, and the very essence of community existence is threatened. Crops and livestock, once the pride of the community, now casualties of rising waters. The fields that once sustained livelihoods now echo with the silence of economic disruption. In the heart of Karuhatan, where the ebb and flow of life intertwine with the rising tides, our documentary has unveiled the profound impact of flooding on the resilient community. As the water recede, leaving behind both challenges and hope, we stand witness to a community united, adapting to change and redefining their way of life against the current. This is not just a story of a struggle. It's a powerful testament to the strength that surfaces when a community stands together, overcoming adversity and paving a new, more resilient path toward a brighter future.